Ngayon, dumako tayo sa susunod natin. Eto pa pagbaba ng crime rate ng sapit ng Pilipinas mga kababayan. Yaan po ang mga nangyayari, no? Sa panahon ng panunungkulan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Naku, hindi na naman. Dito, mag-iiyakan talaga yung mga DDS. Bakit mga kababayan? Kasi ang gusto ng mga DDS bumagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto ng mga DDS mag-failed sa pamumuno si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso lang mga kababayan, ayun, yung nangunguna sa magpabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nandoon na sa oblo. Nandoon na sa oblo. At mukhang masusundan pa, mga bossing, nung anak, no? Nung anak na may kinakaharap na impeachment at mukhang hinahabol o hahabulin dahil ang sabi niya ang pangalan niya ay nandoon na din sa ICC. At mukhang masusundan din, no? Nung nakipaglaplapan doon sa bar. At mukhang masusundan din nung nagpakalat ng fake news na re-raid din daw yung kanilang bahay. Dami nila, O ayaw nila tong mga ganitong balita, mga bossing. Bakit? Ano sabi? Metro Manila crimes down 26%. Siguro dahil sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kung saan-saan tayo nakakakita nung nakahandusay na bangkay sa kalsada at may nakasulat, adik po ako, tulak po ako. Biruin nyo, ang dami nun, di ba? Ang daming namatay. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Maraming umabuso, nakapulisan din dahil pinanghawakan yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, sagot ko kayo. Sagot ko kayo. Ayun. Tapos, dagdagan mo pa nung sinasabi ni Bongo na reward system, mga bossing, di ba? Sabi ni Bongo, Iyotman, 88. Hoy! Ano ba yan? Si Pulong ba yan? Ito, bigla ka nagkukomento dyan. Hindi, idagdag nyo pa mga kababayan, yung ine-explain ni Bongo doon sa kanyang sa kanyang interview. Ang sabi niya is kapag ka po buhay 500,000, no? Kapag ka po patay, 1,000,000 po yan. Pero kapag ka po ng laban, 2,000,000 po yan. Ganon ang pagkaka-explain ni Bongo, mga kababayan. Syempre, yung mga kapulisan, imbis na ipasok na lang sa selda yan, dali na lang sa oblo yan. Ang gagawin nun nila, mga bossing, tirahin na lang natin to, pre. Bigyan mo na lang ng beng-beng sa kamay yan. Lagyan mo na lang ng beng-beng sa kamay yan. Tapos sabihin natin ng laban. Di ba? Tubo tayo ng 1.5 million. Imbis na sana kung dalawa tayo, tag 250,000, eto, tag magkano tayo? Tag 1,000,000 tayo. Di ba? Sabi ni Porras, saka madaming pinapaamin para makalaya. Hindi alam ng umamin, malaking problema yung may record, yung umamin. Yung mga kumakatok-katok, o yung mga kinakatok mga kababayan, yun lang naman yung nahuhuli daw doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero yung mga big time, wala. Sabi nga, di ba, nadadawit yung pangalan ni Michael Yang na presidential advisor ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nasaan yung kapatid, nahuli na. Pero yung si Michael Yang, wala. Hindi nila magalaw-galaw yun. Bakit Siyempre, ikaw ba gagalawin mo yun? Kung isa kang alagad ng batas, nakita mo, gagalawin mo ba yun? Sasabihin sa'yo, presidential advisor yung in-check na yan Di ba? Presidential advisor yan ng Pangulo. Tapos ang Pangulo, ang kanyang ipinaglalaban kontra droga. Paano natin sasabihin na yung kanyang presidential advisor ay nangunguna sa ganyan, sa droga. Di ba? Sabi ni Jenny
Galbiso, mag-research po ako kanina. Mas lamang ang populasyon ng Katoliko sa Pinas. Pang-third lang ang iglesia, kaya hindi naman nakakaalarma kahit sinasabi nila na game of... Yun ho, tama ho, mga kababayan. Si Ma'am Jenny. Bakit ho? Yung sinasabi nila, ilang milyon daw po ang iglesia ni Kristo? 8? 10? No? Kung yun nga ho mga kakamping solid ho yung mga kakamping, 15 million, ewan ko lang ho, for sure, mas nadagdagan pa po yung mga kakamping, let's say 17 million. Pero, ang posisyon po ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, nandoon pa din ho sa pang 10, 11, 12 eh. Di ho ba? Eh yung sinasabi nila, ilan daw ang sinasabi nila na INC? Parang kalahati lang yata, 8 million, parang wala pa yatang katotohanan. Ilan po ba ang populasyon ng Pilipinas, mga kababayan? Eh kung sabihin nilang 8 milyon yan, yung INC, ilan po ang botante? Siyempre, babawas ka pa dyan. May mga bata pa dyan. Di ba? So, gatuldok na lang po yung INC, mga bossing. Sa populasyon ng Pilipinas, ilan po tayo? 100 at kulang 120 milyon tayo, mga kababayan. No? So, ilan po? O ilang porsyento yung 3 million, mga bossing, sa ating populasyon? Kulang 2% lang ho yan. Di po ba? Ngayon, yung mga nakikita ng taong bayan at nagiging kampante lalo sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Ano po? O eto, makikita nila ang Metro Manila, pababa na ng pababa. Ang krimen, malaking porsyento, 26%. Ibig sabihin, no, 1/4 ang ibinaba, no, ng crime rate ng Metro Manila. Siyempre, mga bossing, ang iisipin ng taong bayan dyan, okay na kay Pangulong Bongbong Marcos. Wag na lang tayong bumoto na makabalik yung mga kasama ni dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Kaya kahit na sila magtambak dyan sa Philippine Arena, malabo pa ding maipanalo si Marcoleta. Dahil ho, tumatak sa isip ng mga Pilipino yung there is no such as West Philippine Sea ni Marcoleta, mga kababayan. Di ba? O, mas tatatak sa utak ng mamamayang Pilipino, ito pong patuloy na pagbaba po ng krimen, no, sa ating bansa. Wala na yung nanlaban dito, wala na yung may nakalagay dito na tali na adik po ako. O, di ba? Tapos sabi nila, alam mo, yung iba dyan ang tumitira, yung mga boss nila na, uy, may nagagalit. Oh, tignan nyo. Eto na, meron na pumasok, kasulid. Sulid! 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 Eto na. Oh, ang pinangalan pa, Bobong Marcos. Takot magpakita. Ganyan ang mga DDS. Duwag. Tapos, ang paulit-ulit na sasabihin sa atin, adik ka yata, boss. Buhaya ka rin, boss. Oh, meron ka sulid! 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 Duterte! 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 Kapag kami mga ganyan pumapasok na mga kasulid, sasabayan natin, susuportahan natin kasi mga nawawala yan eh. Ano po? Susuportahan natin, iilan na lang huyang mga yan. Oh. Bobong Marcos, ay sabihin mo nga dali, sulid, 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 sulid kami. Ganyan ang estilo ho ng mga DDS. Bakit ayaw nyo magsulid-sulid? Ayaw nyo, nahihiya kayong magsulid-sulid. Sinusuportahan na nga namin kayo. Basahin ko ng mabilisan ho to, mga kababayan. Theft cases, mga pagnanakaw ho, bumaba ng 31%. Oh. Tapos dito, cases of rape, physical injuries, and homicide went down by 29%. Murder and robbery case dropped by 27% and 19%
respectively. Kay dating Pangulong Duterte, naku, kaliwa't kanan. Kaliwa't kanan, merong nakatumba sa kalsada, no? The two catcher index crimes are car theft and motorcycle theft. Ay, madami din nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung mga inaagawan ng motor. Hmm. 'Di ba? Crime solution efficiency based on NCRPO data, no, stood at 71%. Up by 2% point from 2024, meaning 7 out of 10 crimes were considered solved. Nare-resolba ho, mga kababayan. Kaya dating Pangulo Duterte, ano ba nangyari? Wala. Build nga nila. Bagsak pa yung isang tulay. O, di ba? Sabi sa inyo, wag tayong sisigaw ng sulit eh. O, napipiko, nawala tuloy si ano, nawala tuloy yung si nag-comment. Umalis. Dahan-dahanin natin yung sigaw ng sulid, mga kababayan. Okay, napipikon ho sila, naiinis ho sila.